Si Attorney Mico Clavano, ang Assistant Ombudsman. Ito'y may kaugnayan doon sa binuksan na ng Ombudsman ang Yan SALN, ang no? pinakahihintay natin dahil ang Oo. tagal pong hinihingi yan ng mga watchdog sa gobyerno na para mabantayan natin sino nagpayaman at tama yung deklarasyon ng yaman o hindi. Meron lang pong mga binawas, no? May Oo. mga reduction lang ang ginawa May mga para personal info kasi na yung hindi mga pwedeng siguro ilabas. address, ano pa, yung Yung mga pangalan ng pangalan mga ng mga anak, anak. lalo na Oo. yung mga minors, So hindi ba? tinanggal po yan. No? Nasa linya natin si Attorney Mico Clavano. Attorney, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning po. Magandang umaga po, Sir Joel and Ma'am Weng. Good Opo. morning, sir. Doon po sa inilabas ng Office of the Ombudsman na guidelines para sa pagbibigay ng access sa publiko sa SALN, linawin po natin ano ang sakop lang ng guidelines na ito. Kaninong mga SALN ang pwede pong magkaroon ng access ang publiko? Kasi nagtatanong, Assistant Weng, Ombudsman. nagtatanong bakit mga congressman hindi kasama? Bakit tsaka ang mga senador hindi Oh, kasama? yes, sir. Go ahead po. Opo. Actually, based po yan sa batas, no? RA 6713, which is the law na nagpa-prescribe ng tamang conduct sa mga government officials. Doon po nakalagay kung sino po yung mga repository ng mga SALN. Mm-mm. At yung sa amin po, sa Office of the Ombudsman, sa Central po, no? Yung mga high-ranking elected officials such as the Vice President, the President, as well as heads of constitutional commissions. Yun naman po, mga LGU officials ay magsasabit po ng SALN sa Office of the Ombudsman, kaso nga lang dun sa mga sectoral or area offices namin. Mhm. So, di ba, di ba po may mga Deputy Ombudsman for Luzon, Visayas, Yes. and Mindanao. Dun po Local sila branches. Opo, Oo. doon po sila magsasubmit yung mga local government officials. Sa batas din po, yung congressmen tsaka yung senators are to submit their SALN doon po sa kanilang respective secretariat. Mhm. Oo, so Ang judiciary. ang judiciary doon naman po ay nasa Supreme Court. Mhm. Nandyan din po yan sa batas, RA 6713. Kaya po, kahapon, nung linabas po natin itong Memorandum Circular 3, basically, first po itong Memorandum Circular na sinign po ni Ombudsman Remulla, nag-encourage po natin, in-encourage po natin yung iba't ibang mga ahensya, yung Congress, tsaka Senate, tsaka yung Judiciary po, na sumunod sana sa amin dahil hindi naman po kami yung repository kaya hindi po kami ang nakapagbigay niyan. Although we are mandated under the Ombudsman Law to provide po mga recommendations sa iba't ibang mga ahensya para po dito sa ating mandate to provide transparency and accountability to all public officials in the government. Although, yung pong naunang decision o memorandum ni dating Ombudsman Samuel Martires, nagko-cover lang din yon doon sa mga SALN na nasa hawak po ng Office of the Ombudsman. So, yung mga nasa Senate, sa House, sa Supreme Court, ay hindi po nasakop nun, hindi po ba? So, technically, may public access doon sa mga nabanggit kong Yes. ibang tanggapan. Actually po, ang nangyari po kasi doon, dahil clinose po no, yung SALN sa Ombudsman, sumunod na rin po yung ibang mga ahensya, tsaka Aha. yung Senate and Congress and the Supreme Court. Mm-mm. So hindi na rin nila, dahil yun po yung policy ng mismong Ombudsman. Kaya kami okay. ngayon, kami ngayon po, nananawagan po kami na sana po, dahil siyempre very crucial time po ito in terms of the trust of the people in the institutions, to follow suit sana. At sumunod dito sa aming polisiya na sana po mas maging bukas tayo sa mga taong bayan po natin. Ano lang yung mga na ilalabas ho natin diyan sa SALN? Yung mga ni-redact, yung mga tinanggal, attorney, ano po yung mga tinanggal po sa SALN po ng mga official executive department? Kapag isinapubliko yan? po ang SALN Pagka nila. sa publiko, pag one wants to access, di ba? Ano ang bibigay sa Yes po. kanya? Opo, so ang ibibigay po sa kanya, kung makita mo po yung isang SALN, yung isang sample, nandiyan po yung assets, liabilities, yung real properties po, yung net worth niya. So yung net worth niya po ay yung assets minus po dun sa liabilities kasi yun yung utang niya po di ba? So kung ano po yung pagmamayari ng isang tao, minus po yung mga utang niya, yun po yung magiging net worth niya. At kasama din po dyan yung mga real properties na may address. Paano po yung assets halimbawa ng asawa at saka ng mga anak? Kasama, yung sa asawa po, kasama po yan. Mm-mm. Dahil joint naman talaga yan, di ba? I mean, pag kinasal po kayo, ang presumption po dyan,
yung pagmamay-ari ng husband ay pagmamay-ari din ng asawa. So that is a joint declaration po yung SALN. Yung Yung mga mga anak po Mhm. na of major of age na po, hindi na po kasama yung mga Alright. assets nila, Mhm. no? Pero yung as to your question kung ano po yung nire-redact dito sa SALN, yung mga personal information po na sa tingin po ng office ay medyo risky na ilabas, kagaya po ng home address ng isang declarant. Yung pong mga names, date of birth, and ages of the minor children. So those below 18 years old po. Yung signature po ng declarant at co-declarant, meaning the spouse, i-redact din po yung signature as we usually do po with official documents. And yung mga government-issued identification numbers of the declarant and the spouse. Yun lang po, yung apat na po yun ang nire-redact, which I think po even in media, I think it's also a policy na we remove yung signatures, pati po yung mga government identification numbers. Kasi po, di ba, even yung plate number, minsan biniblur po natin para hindi po ma-identify. So yun lang naman po, just in the spirit of decency and in the spirit of protecting yung welfare din naman po ng ating mga public officials. Itong mga very personal details po ang nire-redact. But everything else po dun sa SALN, lalo na po yung real estate, yung mga real properties po nila, meron po kasi dong isang column na linalagay po yung exact address. At yun po, linalabas din po natin yun. Yung home address lang po ang hindi natin ilalabas. Kasi syempre po, yun po yung inuuwian po ng public official. Of course, we want to keep that. Natanong ko po kasi, attorney, kanina yung sa mga anak. Kasi normally, yung iba na may ill meaning, tinatago sa mga anak yung kanilang properties at mga deposits Yes. I understand po. And that is something that will come in as a matter of evidence po. Dahil sa Section 8 ng Memorandum Circular, ang pangalan po ng provision na yun, lifestyle check. So kung meron pong evidence of assets that is manifestly disproportionate dun po sa sahod ng isang public official, pwede po tayo mag-file ng isang formal complaint. At kasama po dyan yung mga beneficial interest ng isang tao. Kasi alam naman po natin na yung by the simple way of assigning it to your relative, your son, kung sino man na malapit sa isang public official, medyo napapalayo yung asset sa isang tao. Pero we know na meron po tayong beneficial interest doon. Meaning to say po, kahit hindi po ikaw ang nakasulat na may-ari ng isang property, you receive benefits from it. So, yun po yung isang, ito isang tool para matuntunan natin at matumbok natin yung ganyang style. Ito lang siguro, attorney, kasi syempre, yung sasabit sa atin, Weng, na SALN sa ombudsman, ang ombudsman ang tingin dyan may presumption of regularity. So tatanggapin lang ito. Tatanggapin lang yan. Pero malaki ang paniwala ng mga Pilipino na hindi naman po totoo ang lahat ng nilalagay po sa SALN. Hindi totally declared ang assets, attorney. May tinatago. Paano ba natin, meron bang pagtatangka ang ombudsman na alamin, totoo ba itong SALN na unless magkaroon ng investigasyon. Ganun lang ba yun? Unless may investigasyon, tsaka lang natin malalaman kung tama yung deklarasyon sa SALN o hindi. Opo. Obviously po, itong presumption of regularity, may basis po yan kasi sworn statement po yan Kaya we also have to give some credence dahil ito po ay isang sworn document. Kagaya po ng affidavit. Pag linagay na po yan dyan, ibig po sabihin, under the pain of perjury, sinasabi mo lahat ng linagay mo doon ay totoo. Kagaya din po dito sa SALN, we, at face value po, we accept that you swear to the facts that you have put in the SALN. Until and unless there are evidence, and we will open this up to the public po, gusto ni Ombudsman na mag-crowdsourcing tayo. We will maximize po social media, mainstream media, lahat po ng pwede nating pagkukunan ng evidence para po ipakita kung meron man yung disproportionate wealth na sinasabi. Kung meron silang bahay sa Forbes Park or sa may kotse silang Lamborghini, ganun po, at wala doon sa kanyang SALN, pwede po kayo mag-send ng picture, ng video na siya ang nagdadrive ng kotse, siya ang pupapasok po sa bahay. Yan po ay mga evidence po ng disproportionate wealth
and it's disproportionate doon po sa kanyang SALN. So pwede pong ang publiko ay magpadala ng nakakita kayo or magpadala sa inyo sa Office of the Ombudsman ng kopya ng video o litrato na nandun ang alam nila na doon umuwi si isang government official. Pag pinadala po sa inyo, magti-trigger po 'yon ng motu proprio investigation ninyo. Yes po. Actually, motu proprio means kami po ang nakahanap ng ebidensya. Okay. Pero yung kung meron pong kaming basis from the outside, we will consider that a complaint. Ayun. No? Kasi ang mandato po ng ombudsman, and this is very clear, nung nag-law school po ako, ito po talaga yung in-emphasize na we can act on any complaint. Kahit bato yan po na may sulat na complaint, we can still act on that. It is a very powerful office na unfortunately, in the past, has not been maximized. Kaya ngayon po, with this very bold move of the Ombudsman, we are hoping to open up again yung ating office sa taong publiko. Ano po ang kaso sa mga magmi-misdeclare o maling deklarasyon sa SALN? Well, ma'am, actually, ang pinaka mababang violation dyan ay perjury dahil they swore doon sa kanilang SALN na ito lang po yung mga assets po natin, ito lang po yung mga utang natin. Pero po kung meron tayong evidence to show otherwise and there were misrepresentations po doon sa SALN, then at the very least that is perjury. But if there's evidence to show po na merong may corruption or labag sa batas sa RA 3019, then it can be used as well as for fact-finding investigation and hopefully for the filing of whatever case is appropriate, whether that be plunder, malversation of public funds, bribery, yung mga ganun po. So it can be used for any type of crime under the laws that are mandated to be implemented by the Ombudsman. Kumbaga, Weng, mababawasan na yung mga magfe-flex. Attorney, matatakot na mga nepo babies. Hindi na sila magfe-flex dahil yan ay resibo. Naman. Pwede silang ihabla sa ombudsman pag nakita pag nakita ng ombudsman, meron ka, imbestigahan natin na SALN nito. Motu proprio. Attorney Clavano, ganito po. Pahalimbawa, yun sa parte yun ng taong nag-submit ng SALN, yung pinag-usapan natin kanina. Paano po doon sa tao na hihingi ng SALN? Ano ang kanyang responsibilidad? Ano ang pananagutan pag ginamit po sa mali ang SALN ng isang government official? Well, ang ginawa po natin dito sa Section 7 ng Memorandum Circular, ginagawa din po natin public record yung mga request forms. Dahil kung ang SALN po ay isang public record, yung mga magre-request din, magiging public record din po yan. And that is for the simple purpose na hindi magamit po yung SALN for harassment, extortion, improper public dissemination, fake news po, at clear misuse of the SALN. Ang gusto lang naman natin po, it is transparent but not twisted. Ayaw naman natin din po na masyado nating ginigipit ang isang public official, iniiba yung mga nakalagay sa SALN. Yun po yung mga improper use. Saka po yung commercial purpose, for example, unauthorized commercial purpose, tapos kung may yung harassment, threats to the safety po ng isang public official, yun po yung mga violations, and also those are grounds for which we can deny yung request for SALN. Ang problema lang doon, di ba, Joel, halimbawa, hingi ako ng SALN ni Presidente. Halimbawa lang ito, Assistant Ombudsman. Humingi ako ng kopya ni Presidente. Sinabi ko na gusto ko pong makita at masuri kung totoong ito ang yaman ng Presidente. Pero ano ang magiging sukatan po ninyo para sabihin na nagsasabi ako ng tama sa sinabi kong intensyon ko sa pagkuha ng SALN ng Presidente? May sukatan. Paano yung masusukat yun na ito nga nagsasabi ako ng totoo? Or it would come after the fact na kapag ginawa ko na, ginamit ko sa mali, sa kanya ako hahabulin? Yes, opo. Siyempre, kung meron po talagang gross misuse. Kasi siyempre, ano po yan, mga public officials yan. So, kagaya po ng libel, for example, mas mataas po talaga ang threshold ng mga ng libel basta public official ang involved, di ba? Kagaya din dito, yung mga opinions, yung mga annotations, commentaries about the SALN, especially if it is to show disproportionate wealth,
we will give a lot of leeway po, no? Para po mas talagang magbabantay itong mga Yes. public officials doon sa mga ginagawa nila. Okay. So it is a policy of the Ombudsman at sabi niya po sa aming lahat na huwag tayo masyado maging onion skinned. Yun. Huwag tayo maging masyadong sensitive dun sa ating gagawin. Pahabol na lang ito, attorney. Total, kabago-bago nyo po dyan sa Ombudsman. I'm sure meron pa kayong siguro impormasyon tungkol po sa DOJ. Kasi sinampanaw si Alcantara, si Hernandez, si Mendoza Yes. before the Ombudsman. Sa kontratista. Does that mean na hindi na sila tuturing na state witness, Attorney Miko? Hindi pa naman po dahil there obviously it is possible na gagawin mo siyang state witness before the filing of a case, no? Pero pwede rin po na gawin siyang state witness along the way. Yes. Pero ito po kasi dahil hindi pa kami masyadong ang DOJ po wala na po kasi ako Opo. sa DOJ. Kung ang Nalilito Hindi pa kayo kayo. masyadong kumbinsido na Nalilito pwede na po po ako. silang gawing state witness. Opo, pwede pa rin naman po. Pero as it stands now, ang signal nito na nag-file ang DOJ po ng isang kaso laban sa mga contractor at mga officials po na ito is that it is not enough. Kumbaga hindi pa satisfied ang DOJ dun sa mga sinasabi po ng mga contractor at mga district and assistant district engineers. We believe that there is more to it at hindi lang nila sinasabi. Hindi pa nagsasabi Kaya, ng tell all. Wala pang Opo. tell all to, no? Tell-hap pa lang, indicative po ito. Tell-hap. Opo. Telhap. Attorney, pag halimbawa po may gusto magbigay sa inyo informasyon sa ill-gotten wealth ng isang government official, anonymous ang treatment po ninyo doon? Poprotektahan ang kanyang identity? Yes po. No. That is correct. Good, Opo. good. All right. Oo. Assistant Yes, Ombudsman. Sige po. Meron ba kayong... Yes po. Oh. Yes, siguro antayin na lang natin yung formal announcement ito, no? Pero meron kaming mga plano at programa na parating po na magka-crowdsource po kami galing po sa publiko. Yung mga yung mga reports and mga evidence to show na may corruption or may disproportionate wealth ang isang public official. So Ayun. inaano lang namin po, we are just tidying up and cleaning up yung mga mechanics po nito kasi ayaw din naman po natin na there's a deluge of information at hindi din namin ma-digest agad. So we are just working on the mechanics para po mas maging madali yung proseso. In short, hindi na lang sila maghihintay na magkakaso. Maghahanap kayo ng ebidensya, Assistant Ombudsman. Yes po. Salamat Yes, po, Attorney yes, Miko. ma'am. Thank you. Thank you po. Thank you. Good Salamat. luck po, sir. Good luck. Maraming salamat po.